Okay guys, pasensya na sa aking setup. Andito ako ngayon sa sasakyan, pero ngayon pag-uusapan nga natin kung bakit ka nga ba nare-reject kay Atomy every time na nag-a-apply ka. Yung tipong kumpleto naman yung requirements mo, tapos biglang your application was unsuccessful. Like what, 'di ba? Nakaka-frustrate. Kasi nga yung iba, 'di ba, yung mga kakilala mo or kung sino man, a-approve sila samantalang ikaw hindi. So, kung ikaw nga ay nagbabalak gumamit ng Atomy, this video is for you. Pasensya na guys kasi nababother ako sa background ko. Tingnan nyo naman. Ayan, nababother ako. Magugulatin kasi ako, baka biglang merong kumatok dito or what. Today nga ay pag-uusapan natin ang posibleng dahilan bakit ka nga nare-reject. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong i-check? At higit sa lahat, ano-ano yung 5 practical tips pwede mong gawin para maayos ang next application process mo. Pero syempre, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-clear, walang secret formula na makakapag-guarantee ng iyong approval. Hindi din ibig sabihin na pag ginawa mo lahat to ay maa-approve ka. Syempre guys, ang approval ay nasa decision pa din ni Atomy. Depende pa rin sa kanilang assessments, sa requirements, at syempre sa kanilang policies. Ang goal natin dito ay maiwasan yung mga mistakes na ginagawa mo na posibleng dahilan kung bakit ka nga hindi na-approve. So, kung ikaw nga ay na-reject na before or palagi ka nag-a-apply tapos nare-reject ka pa din, wag ka munang mag-a-apply. Panoorin mo muna tong video na to hanggang sa dulo. Disclaimer, this video is not sponsored. Hindi po ako affiliated kay Atomy. Lahat na sasabihin ko ay based lamang po sa aking experience at common users experience. Now, pag-uusapan natin yung mga tip na dapat mong gawin para mas malaki yung chance mong ma-approve sa pag-apply dito kay Atomy. Tip number 1. Make sure lang po na accurate yung information mo. Ito po talaga yung pinaka-basic at importanteng gagawin mo. Pag nag-apply ka sa mga online lending app, buy now, pay later, or kung saan pa, make sure lang na tama yung details mo. Sa pangalan, birthday, address, contact information, employment, or yung income mo. At kung ano pa yung mga information na hinihingi ng isang buy now, pay later, kagaya nitong si Atomy. Huwag na huwag kang maglalagay ng information na hindi naman totoo kasi feeling mo mas mataas yung chance ang ma-approve ka kapag nagsinungaling ka. For example, ang income mo ay 15,000 pesos. Tapos, ang ilalagay mo na income mo doon sa work information mo ay 35,000 pesos. Just to make your application better. Huwag na huwag ka pong magsisinungaling. Kahit kung freelancer ka, huwag ka mag-imbento ng iyong employer. Kung unemployed ka, huwag ka mag-pretend na employed ka. Kung meron kang information na hindi mo alam kung paano sasagutin, huwag na huwag kang manghuhula just because gusto mong matapos ng application process mo. Basahin mo po ng mabuti yung instructions or kung hindi mo talaga alam, ask nyo po yung Atomy support. Your application should represent your actual situation. Another thing na gusto ko pong sabihin sa inyo, double check everything before you submit. Minsan, hindi naman talaga complicated. Minsan, typo lang, mali lang yung birthday na na-input mo, or may detail na hindi tumutugma doon sa mismong ID mo. So, bago mo pindutin yung submit, read everything kahit 1 minute lang. Okay na yung mag-check ka ulit kaysa sa nagmamadali. Please, don't use other person's identity. Don't submit application pretending to be somebody else. Financial application involve identity verification. Safest approach para ma-approve ka nga dito kay Atomy is simple. Be honest and of course, be consistent sa information na nilalagay mo. That's tip number 1. Tip number 2, ayusin ang identity verification. Ito yung minsan na minamaliit natin. Picture lang naman to ng ID, face verification lang naman. Pero sobrang importante ng step na to. Make sure na yung ID mo po ay valid and acceptable for application. At syempre, kapag kailangan mong kumuha ng photo, may good lighting ka, hindi blurred, hindi madilim, at wala pong obstruction katulad nitong eyeglasses. Clearly visible po yung feature ng mukha mo. Malinis yung camera ng phone mo. Minsan hindi naman problema yung applicant. Yung camera mo pala, yung fingerprint mo pala, hindi maayos. Smudge, madilim yung room, or gumagalaw yung mukha mo every time na kumukuha ka ng picture. Before starting the verification, prepare mo yung iyong environment. Umupo ka somewhere sa maliwanag na lugar, clean your camera, stable yung internet connection, at wag na wag kang magmamadali. And most importantly, never edit or manipulate your ID. Don't crop information that's supposed to be visible. Do not use fake documents. Don't
try to trick the verification process. Because the goal is to get your identity verified properly. Kung malabo yung ID mo, kung malabo yung mukha mo, ayusin mo ulit bago ka mag-attempt mag-apply. You must follow the instructions carefully. Again, hindi po ito guarantee, pero ito yung mga bagay na pwede mong kontrolin. Tip number 3, iwasan nyo po ang multiple accounts or duplicate accounts. Ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis. Kung nagkaroon ka na po na problema sa una mong application, huwag ka na pong gagawa ng bago mong account. Huwag ka na pong gagawa ng bago mong email, bago mong cellphone number, or worse, ibang information ng tao. If you have existing Atomi account, it's better po to use the official. Kung kang problema sa Atomi account mo, kontakin mo mismo yung Atomi support. Wag niyo pong babypassin si Atomi gamit yung bagong account. One person should not be pretending to be multiple people. This is financial service, so identity consistency is important. Another thing, do not buy or use someone else's account. Diba, marami na rin nagbebenta ng mga ganyan. Yung binibenta nila yung mga verified accounts, ganyan. Ready to use Atomi, guaranteed approved account kuno. Your financial account should be under your own identity. Don't give your personal information like OTP, password, or account access to random people promising approval. If your application didn't work, do not panic. Don't create multiple accounts. Do not change your identity details. Do not use someone else's information. Instead, understand the issue and use official Atomi support channels when you need help. Now, let's talk about the tip number 4. And this is very important. Practice responsible payment habits. Na huwag niyo pong i-ignore yung mga due dates, ganyan. Always check your due dates, how much you need to pay. Atomi itself advises users to keep track of their bills and pay by the due date. Huwag mo na pong antayin malit ka ng payment kasi magkakaroon ka lang po ng penalty. If possible po, mag-set ka po ng reminders. For example, 3 days before your due, mag-alarm ka na po. 1 day before your due, check your account. Ito po yung dapat nyong maintindihan. Your credit is not a free money. Kahit 1,000 lang yan, kahit 100 pesos lang yan, kahit 500 pesos lang yan. Pag ginamit mo yan, kailangan mo talaga siyang bayaran. Do not use Atomi dahil lang available siya. For example, meron kang 10,000 available credit. Huwag mo naman spend lahat yon kung hindi mo naman talaga siya kailangan. Kasi hindi naman po yung libre. Ask yourself, kailangan mo ba to? Pasok ba siya sa budget ko? Kaya ko ba siyang bayaran sa next due date ko? Pag wala kang clear answer sa mga tanong na yan, maybe it's better to wait or wag mo na lang talagang gamitin. Kailangan mong i-manage ng maayos yung iyong account dahil responsibility mo yan pagdating po ng due date. Build good payment and spending habits. Now, tip number 5. This is probably the most important thing I want you to remember. If you get rejected, huwag ka pong mag-apply ng paulit-ulit hanggang i-spamin mo na si Atomi. Imagine, ngayon na-reject ka. Mamaya mag-a-apply ka. Tomorrow mag-a-apply ka. Next week, apply ulit. And then, sasabihin mo, bakit kaya ako nare-reject? Ilang beses na ako nag-a-apply. Instead of doing that, mag-post ka muna. I-review mo yung application mo. Check your verification. Baka may problema. Huwag ka magre-rely sa mga ibang nagko-comment na check mo yung salary mo, taasan mo, gamitin mo yung ganitong details, gumawa ka ng bagong account. Kang maniwala sa iba dyan dahil ikaw lang makakasagot niyan. Kasi yung iba, sinasabi nila, ibigay mo sa akin yung OTP, ako mag-aayos ng account mo, ganito, ganyan. Ang ending niyan, baka ma-scam ka pa. Your account should remain yours po. If you need help, contact Atomi channel support. Take a step back and reassess. Check mo nga yung information mo kung tama, baka may typo lang. Tapos tingnan mo yung ID mo, baka expired na. Facial verification ka, ayusin mo, good lighting, pati yung pag-picture mo ng ID mo, good lighting din. That's tip number 5. Let's recap our 5 tips para mas malaki yung chance ma-approve ka kay Atomi. Tip number 1, make sure all your identity information is correct and accurate. Number 2, your ID and verification are clear and properly completed. Number 3, avoid multiple accounts at never use someone else's identity. Number 4, practice responsible payment and spending habits. Number 5, if you keep rejected, wag kang mag-apply o mag-resubmit ulit ng iyong application process. Alamin mo muna kung ano ba talaga yung nagiging
problema. Baka may mali lang, may typo lang. Again, none of this is a guaranteed approval. Yung mga simple pero practical na pwede nyong gawin para malaki yung chances yung ma-approve. Kung tinatanong mo ako kung paano ba hindi ma-reject sa Atomy, there is no magic formula. You cannot force approval, but you can control how you apply. Make sure all your information is accurate and consistent. Thank you so much for watching. I'm glad you stay until the end.